service. Praise the Lord. At tinatawagan ko po ang tatay po ni Pastor Edgar, spiritual father. Wala. Si Pastor Edward Pablo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating mga pastor sa Iskaya, Quirino, at Isabela, mga pastor, at Cagayan, at sa mga kapatid natin sa ibang lugar, ay ako po ay wabag sa inyo, maging mga kapatid natin na narito at ating mga narito ngayon na mga bisita natin ay magandang bago sa inyo lahat, lalo ang ating tinatawag na naiwan ng ating mahal na pastor dito. Magandang bago po sa ating lahat. Praise God. Bago po ako magdadalan sa ng Diyos, kapatid, ay gusto ko nang magsalita patungkol ay sa ating pastor, mga kapatid. Tayo po ang kanyang pastor, mga kapatid. At siya naman ay naging president namin si Pastor Edgar, mga kapatid. Nakita ko na talagang napaka-buti at napaka-humble si Pastor Edgar, mga kapatid. Pagka may mga conference, doon ko binibilin na siya ang kumagabay sa mga young people. Sumusunod siya, mga kapatid, at hindi siya nagre-reklamo, mga kapatid ko. At marami kong nakita sa kanya na talagang napakabuti pastor si Pastor Edgar, mga kapatid. At talagang napakabait niya, mga kapatid ko. Praise God. Siya noon hindi niya subukan na nag-work sa akin, mga kapatid. Kasi noong nakapagtapos siya agad, mga kapatid, ay inilagay natin agad sa ilagan kasi kailangan ng pastor doon. Kapatid, kasi konti pa lang namin mga pastor noon. Kaya ganun kagwan sa Pastor Gal, kumbaga obedience sa Pastor Gal. Kaya nakita ko talaga na sobrang dedication, paghambol at pagka-obedience ni Pastor Gal. At kung may tinatawag na may problema siya, matawag sa atin, at sabi ko naman kung kanyang gagawin. At sinibiro ko siya ng kapatid, at sa kanya, napakaswerte niyo. Meron yung pastor na matatawagan. At sa kanya, mga kapatid,
kami, wala ng pastor, pagka may problema kami, wala kami matawagan. Kasi mga kapatid, kaya napakapalat nyo sa kanya. Mga kapatid, pastor ka. Very close kami sa kanya. Talagang napakabuti ni Pastor ka. Amen. Hallelujah. Praise God. So, gusto kong tawag na magdala ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo lahat, mga kapatid ko? Amen. Manalangin ba tayo? Piliin ko, Pastor Roque, manalangin. Minsan ba, O Diyos, kami po ay lapit sa iyong dakilang pangalan. Lord Jesus, muli po, Panginoon, pangunahan po kami sa mga ito. Nagawin ang iyong kalooban sa bawat iyo po, mga anak. Kung saan, Panginoon, tunay na naging marapat ka sa amin, patuloy po ibigay ang aming buhay at kalakasan at ang pagtitiwala. Maraming salamat, Panginoon, na narito po kami sa araw na ito, Panginoon, upang ipagpatuloy, Panginoon, ang last day, Panginoon, ng iyong lingkod na tinuong mo na. At muli, Panginoon, namin po, Panginoon Diyos, na hinihiling na ang lahat ng kalooban mo ay maging ganap sa aming buong na buhay. Nawa kami, Panginoon Diyos, ay maging alwalatian mo at patuloy, O Diyos, na makita sa aming pagkatao ang pagsunod na ikaw ang siya nakikita. At ito po, Panginoon, tapos ka namin na pinapasalamatan sa buhay namin taglay at sa lahat ng supply dito. Namin po, Panginoon, patuloy na tinatala. Purihin ang iyong katilang pangalan at pangunahan kami hanggang sa amin kung maging ganap na amin po, Panginoon Diyos, na magawa ang paglilibig sa iyo po, lingkod at sa pastoral. Di ka, Panginoon. Purihin ka, ito po ang dalangin ng Jesus name. Amen. Makikita po tayong magkakog, mga kapatid. Hallelujah. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang 8, 16 sa 8, hindi ko na babasahin. Ganito po, mga kapatid, gusto ko iparating, ang salitang masayang pagpapaanak. Kadalasan, ang mamamaalam ay malungkot. Ang paglisan ng isang tao ay nagdudulot ng dalahati sa marami. Ngunit tayong mga Kristiyano ay may mga kakaibang pananaw sa kamatayan. Kahit na ito'y tinuturing na permanente, pamamaalam ng isang mahal sa buhay. So, nakita natin na dito na tayong mga Kristiyano ay kakaiba. At napansin naman natin pagka magsalita ni Sir Annalyn ay may ngiti, may at tumatawa. So, hindi tayo tulad ng iba na malungkot, umiiyak, yung iba ay nahihimatay. Nahihimatay kasi naunawaan natin, mga kapatid, na dumarating talaga ang kamatayan, mga kapatid, sa atin. Pero ang kagandahan noon ay kasama natin ang Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay ng tinatawag na comfort pagka tayo ay may ganitong pangyayari, mga kapatid. Na sa iba ay napakabigat. Kumbaga, parang hindi nila malalampasan. Pero sa atin, alam natin na ang Diyos ay tumutulong sa atin na bumubuhat sa ating pasanin. Kaya ito ang kagandahan na nasa Panginoon. Kaya pagka nagsasalita si Sir Annalyn, hindi ko karamdaman na talagang bigat na bigat. May
na makikita natin na may saya sa loob ng kanyang puso, mga kapatid ko. Sapagkat nalalaman niya na ang kanyang mahal na asawa ay hindi tinatawag na pupunta sa kahirapan, kundi pupunta sa magandang lugar. Kaya maaari ito ang nagbibigay ng tinatawag na kalaganan sa Pilipino, kapatid. Kaya ito yung tinatawag na kumbaga nakikikaroon din sa kanya, mga kapatid, na naunawaan niya na mayroon tayong Diyos na kumbaga gumagabay at nag-encourage at tumutulong, mga kapatid. Kumbaga tayo mga Kristyano, pagka may mga problema tayo, alam natin na mayroon tayong kasama, mga kapatid, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya ito po ang kagandahan ang naglilingkod sa Diyos. Meron siyang tinatawag na sasandalan. Kung hindi natin masabi sa ating mga kapatid, sa ating magulang, ay mas pwede natin sabihin din sa Diyos na maaaring siyang tumulong sa atin at magpasang sa ating pinarasan. Kaya napakasaya ang paglilingkod at napakaganda ang mayroong Diyos na tinatawagan. Hallelujah. Maraming na ako Diyos, mga kapatid. Amen. Sabi ito, mga kapatid, kahit na ito ay tinuturing na pamabinting pamamaalaw sa mahal sa buhay, ayon kay Apostol Pablo, para sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinapan. Yun po ang sinabi ng Apostol Pablo. Kumbaga, pagka namatay tayo, mga kapatid na kay Kristo, hindi tayo kalugihan, mga kapatid. Kung mga kapatid ko ay meron tayong gain. Meron tayong tinatawag na inaasahan, mga kapatid, na ito yung tinatawag na eternal life na ibibigay ng Diyos sa atin. Narinig naman natin kagabi na temporary lang ang buhay natin dito. At dito sa lupa ang tinatawag na pagdidesisyon. Dito sa lupa ang tinatawag na paghahanda sa tinatawag na pangalawang buhay. Sabi na nasa atin ang tinatawag na pamimili kung saan natin gustong piliin. Kung sa Diyos o sa lugar na kahirapan. Pero naniwala naman ako na sa Diyos tayo mamimili. Ano ang kamatayan para kay Pablo? Ang kamatayan para kay Pablo sa ating aralin ay may dalawang paglalarawan. Ang pagpanaw at inihahandog na. Sabi na Apostol Pablo, sapagkat dumating na ang panahon na pagpanaw niya sa buhay na ito. Sa talatang ito, ang salitang pagpanaw ay figurative speech na katumbas ng departure. Sa Ingles, ito ay naglalarawan ng ilang bagay. Una, pamamaalam ng isang maglalayag sa dagat. Pangalawa, babagin na ang tulga para sa may tayo na ang pinagmaminting tahanan. Pangatlo, pagpapalaya ng isang bihag. Pang-apat, palayay ng isang nakataling baka. Ito po ang isang tinatawag na paglalarawan ng isang pagpanaw. Kapatid, pangalawa, mga kapatid ko, ang kamatayan din ay katumbas ng inihahandog na naglalarawan ng alat na ibinubuhos sa handog na rusulugin hayop sa altar. Dito ang buhay ni Pablo ay isang inihandog sa altar ng Diyos. Kaya ang kamatayan para sa kanya ay hindi wakas ng buhay, kundi isang pag-aalay sa Diyos. Ibig ko sabihin, mga kapatid, pagkapalataya po ay kinuha ng Diyos. Mga kapatid, sa harap ng Panginoon tayo po ay kumbaga iniaalay natin ang aking buhay sa Diyos. Kaya may sinabi sa Psalms natin ang tawag na precious in the sight of the Lord ang kamatayan ng kanyang mga
banal. Kaya precious pala mga kapatid. Kaya pala sila precious. Kasi tayo pala ay hinahandog pala natin ang ating buhay. Mga kapatid sa Diyos, mga kapatid ko. Ano, mga kapatid. Kaya walang nakakalam, pinatawag niya kung kailan tayo mamatay, mga kapatid ko. Maaring meron tayong tinatawag na mission. Sabi ng ating kasama pastor kanina, ating elder na sabi niya, natapos niya na ang kanyang taguhin ng finish line. Ibig sabihin, nauna siyang tumakbo, nauna siyang nakarating doon. Sabi ng ating pastor, mga kapatid na kasama, ay isip ko, ay ibig sabihin niya, kapatid, naunahan ko mga kapatid, napipinis ng balay, pinatawag na atakuhin natin pagka tayo po ay nakuha na ni Lord, mga kapatid. Sa edad na 48, kapatid, kumbaga napakadali niyang tinapos, sabi ni Pastor, Mami, kapatid, sino sa atin ang gusto tumakbo ng 50? Gusto 60, kapatid. So, napakadali niyang tinapos, sabi ni Pastor, mga kapatid. Pero sa atin, siguro gusto pa natin tinatawag at tumakbo ng palayo, kapatid. Amen. Amen po, mga kapatid. So, paghahandog ang paglalarawan niya, mga kapatid ko, ang kamatayan ay tiyak para sa lahat. Ito, mga kapatid, sa ayaw at gusto natin, mamamatay tayo. May tiyak talaga, tiyak na mamamatay tayo, mga kapatid ko. Amen. Meron nga akong nabasa na pinapaalala niya na tuwing, ang sabi niya, yung hari na yun sa kanyang tao na servants, tuwing magkita tayo, sabi mo, kumustahin mo ako na malapit ka ng mamatay. Yun ang lagi niyang sinasabi, basta magkita sila, malapit ka ng mamatay. Yun ang tinatawag na iligid sa kanya. Kapatid, ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin mo, mga kapatid. Maaaring paalala yun para makapaghanda tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Kasi, mga kapatid ko, pagka walang nagpapaalala sa atin, mga kapatid, ayaw natin maglingkod sa Panginoon. Hindi natin makikita ang kabuti ng Diyos kung walang nagpapaalala sa atin. Hallelujah. Kaya yun po ang trabaho niya, mga kapatid, yung sirpa na yun. Ang kamatayan din ay katumbas ay handog na naglalarawan sa alak na binubuo sa handog na susunugan ayon sa altar. Sa Numbers 28 verse 7, mababasa nyo. Dito ang buhay ni Pablo ay isang hinahandog sa altar ng Diyos. Kaya ang kamatayan para sa kanya ay hindi wakas ng buhay, kundi isang pag-aari sa Diyos. Ang kamatayan ay tiyak. Sabi ko rin nga tiyak. Para sa lahat, walang exempted dito, mga kapatid ko. Lahat tayo ay talagang dadaan sa tinatawag ng kamatayan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na, bata pa ako, Lord. Lord, ay, doktor ako. Marami akong gustong gamutin. Pagka tumating ka pala kinatawag ng kamatayan, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, doktor ako. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ato na ako. Marami ka akong gustong tulungan, asa kasuhin. Wala mga kapatid. Pagka dumating na yung tinatawag ng measure ng buhay, doon ka talaga, mga kapatid. Amen. Kaya, ang maganda siguro, lumapit talaga sa Diyos na, Lord, dagdagan po ang aking buhay. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Walang hindi makakatikim ng karasang ito. Ngunit may kakaiba sa payag ni Pablo dahil sa kanyang kasiguruhan na makamtan ko na ang koronang nagalaan sa mga magwit. Mayroon siyang kasiguruhan ng kaligtasan. Ito po ang napakaganda. Na pagka namatay tayo na sa harap ng Panginoon, meron tayong katiyakan. Ito yung tinatawag na ibibigay ng Panginoon. Ito yung promise ni Lord na tinatawag na buhay na walang hanggan. At corona
ng buhay ay bibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya ito po mga kapatid ang napakanda kapag tayo ay maglilingkod sa Diyos na nag-iisa. Hallelujah. Ang mga ito ay ating aaralin. Ang kasiguruhan ng kaligtasan ay katibayan ng ating pananampalataya. Nakakasalagay sa katotohanan na ito ay tunay na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi ito, sabi ko kapatid, pakasakali o nagpapakasakali o paniniwala ang sino mang susampataya sa Panginoon Jesus ay may buhay na walang hanggan ayon sa pangako ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya may pangako pala sa atin ng Panginoon. Pagka tayo po ay tinatawag na tumanggap sa Diyos at naglingkod tayo sa Panginoon, may pangako sa atin. Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Naghihirap man tayo dito. Wala man tayo tinatawag na may pagmamalaki dito. Pero pagka naglingkod tayo sa Panginoon, yung hindi natin nakamutan dito na masayang buhay dahil sa sobrang hirap sa Diyos, mga kapatid, ipagkakalap ng Panginoon ng masayang buhay pagka tayo ay nasa piling niya na. May binanggit na dahilan si Pablo sa kanyang kasiguruhan ng kaligtasan. Una, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pagkipaglaban. So, habang tayo pala ay tinatawag na buhay ito, nakikipaglaban tayo, mga kapatid ko sa buhay. Ang sabi nito mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay araw-araw na labanan ng buhay. Totoo yan mga kapatid, labanan talagang araw-araw tayo nakipaglaban dito mga kapatid ko. Amen. Tayo ay nasa panig ng Diyos laban sa kasamaan, kawalan ng katarungan at pang-abuso. Kalaban natin ang mga kasamaan na namamayani sa mundo ito. Bilang Kristiyano, kakampi natin ang mga mahirap, mabuti, balo at iba pang mahal sa Diyos. Pangalawa mga kapatid ko, matapos ni Pablo na kanyang takuhin, gamit dito ni Pablo ang larawan ng isang nanarpo na matapos ng kanyang takuhin. Hindi usapin dito kung nauna siya o nahuli. Ang mahalaga, natapos niya ang takuhin at ito ang dignidad ng kanyang buhay. Hindi niya tinakasan ang kanyang tungkulin sa buhay dahil hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, patuloy siyang naglilingkod sa Diyos. At nakita naman natin mga kapatid, ang ating mahal na pastor, mga kapatid, Pastor Edgar, kinuwasan ni Lord na siya ay nasa ministry. Kinuwasan ni Lord na nagpapastor, mga kapatid. At walang pag-alinlangan, mga kapatid, na siya ay nasa panig ng Panginoon, mga kapatid. At salamat sa Diyos, mga kapatid ko. Amen. Na siya ay tinatawag na nagpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya, muli mo natin ang Panginoon, mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, sabi ko mga kapatid, nananatili siyang tapat sa pananampalataya. Sabi rito, nananatili siyang tapat, nakikita man natin ang katapatan. At marami tayong tinatawag na nakakausap na sabi nila talagang napapagalit yung Pastor Edgar. Praise God. Ako wala ko masabi. Sabi nga, malas na masabi at nakikita mo na yung mga nagpapatulog mga kapatid ko na talaga napakabuti niya mga kapatid ko. At wala namang pastor na masama. Puro mabuti ang pastor. Amen. Nakita ang tinatawag na nakita sa kanyang tinatawag na kahamlan. Pagka may bigit kami, napakatahimik. Wala kang makita na ako lang siya nag-observe ng mga kapatid. Praise God. Marinig na ako Diyos. Ang sinasabing pananampalataya ni Pablo ay tungkol sa panindigan
Sabi doon, tamang doktrina, dahil hindi naman pare-pareho lang ang mga reliyon. Hindi tamang reliyon ang kahit anong sikta, kailangan sigurado ang bawat isa na tama ang mga doktrina ng kanyang ginalibang sikta. Pangalawa, tamang ministeryo, ang bawat isa ay may gawain pinapagawa ng Diyos bilang misyon natin sa buhay. Wala tayong karapatang gamitin ang ating buhay sa anumang nais nating paggamit. Tama po mga kapatid. Pang-apat mga kahuli, may kasiguruhan mga kapatid ng kaligtasan si Pablo dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Kaya kailangan talaga natin ng pananalig o pananampatayan sa Panginoon o paniniwala sa Diyos mga kapatid. Sabi niya, ang Panginoon ang nagliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang pag-atin sa akin ng ligtas na kanyang kaharian sa langit. Purihin na siya magpakailanman. Purihin na mga ang kaligtasan sinasabi ni Pablo ay panampalataya na may gawa. Sabi niya, ang Diyos ang magligtas sa kanya. Bagamat ginawa ng apostol ang kanyang tungkulin, hindi siya nagtitiwala lamang sa kanyang sariling kabutihan. At itong nagbibigay sa kanya ang kasiguruhan ng kaligtasan sa kanyang pamamaalam. Amen. Totoo yan mga kapatid na hindi tayo pwedeng kumpiyansa sa ating sarili. Magtiwala mga kapatid kundi sa Diyos mga kapatid. Minsan, may nagagawa rin tayo na hindi natin nakikita mga kapatid. Kaya ang Diyos ang lahat nakikita mga kapatid. Kaya Diyos ang nakakaalam mga kapatid sa ating buhay. Hallelujah. Kaya mas maganda na tawag na lahat na ating gagawin ay kalooban ng Diyos para may layo tayo sa tinatawag ng kamalian o anumang gawa ng tinatawag ng mundo ito mga kapatid. Ipasa Diyos natin lahat na ating mga ginagawa. Muli natin ang Panginoon mga kapatid ko. Sabi ko mga kapatid, ang panindigan ito ng apostol ay nababasa rin sa Gawa 20:24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Nagawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin Panginoong Hesus. Pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos para sa tao. Walang ibang iniisip si Pablo kundi ang mabuhay para sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. At kung mamatay na siya, paghahandog pa rin ang kaulugan ng kanyang paglisan sa mundo. Pagkapal tayo ay namatay na kapit ko, sabi inulit ko kanina, paghahandog pala sa Diyos ng ating buhay, mga kapatid. Kaya sa Pastor ay inihandog sa Diyos, mga kapatid, sa ating buhay na Diyos. Amen. Sabi ito mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay buhay na walang talo. Wala ka walang talo, mga kapatid, kapag ka nakasapamilog ka. Praise God. Kamatayan man sa buhay, isa lang ang ating pagtungan. Buhay na walang hanggang kasama ang Diyos para sa atin. Tayo namatay mga kapatid ko. Makasama natin Panginoon na walang hanggang. Ito po ang kagandahan, ang paglilingkod at nakakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. At hanggang dito na po mga kapatid at aking tinatawagan. Salamat po sa inyong kagitin. A blessed morning to all of us. Before I will give the final hour, the last letter of his name, as I promised, may I recognize everyone or all of you for all your sacrifices from the beginning or from the first day of burial service and up to now.
like our tears during we are praying that someday God will measure it and He will repay you. And now, the final letter, or the last letter is letter R. Letter R stands for recognition. Pastor Edgar Diga finished the race and he deserved to receive the crown of life. Pastor Edgar, may the preaching or the final preaching, the last preaching of Pastor Edgar, may we always remember the message honoring your pastor. And this time, this is the final way of honoring him by bringing his body to the proper place. Pastor Edgar, till we meet again, my brother, my pastor, my lover, my everything in this world, as a human. I'm very grateful for being my partner for 22 years, although it's only 22 years, but it seems we have been together times 3, 66 or more than. So, I know Pastor Edgar, God's hands is waving at him. Nag-wave ang kamay ng Diyos with smile, saying, "Well done, good and faithful servant. Welcome to my kingdom." All of us here, brothers and sisters, may we do or follow the steps of Pastor Edgar in serving the Lord, and in perfect time or in our time, we will receive also the crown of life, and we will be welcome in the kingdom of God. Amen. So, once again, thank you, and God bless us all. Okay, kapatid, tayo ay mamamars. Tayo ang tinatawag ko yung tayo ang tinatawag na asawa ka na at ito yung mga kapatid. Ito yung sa lahat, tayo ay mamamars kapatid. Tayo ay mag-over. At ang pagbuod sila ang magmasikasig sa mga kapatid, aming kapatid, mga anak. Siya po, pagtibayin mo po ang gamitin mo siya pag pinagpilihan. Polis Biyernes. Siarak lang lang. Sige, pastora. Palang tubig.
Amen.